Dahil lang sa wala akong dalang pang exchange gift nung family reunion ng girlfriend ko, may pinagawa sila sa akin na hindi ko makakalimutan. Unang girlfriend ko si girlfriend. Kaya malaking bagay para sa akin nung inimbitahan niya akong sumama sa family reunion nila. First time ko yon, first girlfriend, first family reunion. First time makisalamuha sa buong angkan niya. Kinabahan ako pero sineryoso ko. Ayokong mapahiya siya, ayokong isipin ng pamilya niya na pabigat ako. Sinabi niya naman ahead of time na isasama niya ako. Kaya nagplano ako, nag-ambag kami ng food. Maayos akong nagbihis, nagpakilala ng maayos sa mga kamag-anak niya. Ang nasa isip ko, simpleng reunion lang, kwentuhan, kainan, bonding. Walang nabanggit na kung ano pa man bukod doon. Hindi niya sinabi na Christmas party din pala yun na may exchange gift. Nalaman ko na lang nung mismong exchange gift na. Nakapwesto na kaming lahat sa bilog, umiikot na ang bunutan, at doon ko lang na-realize na ako lang ang walang hawak na regalo. Parang biglang bumigat yung pakiramdam ko. Nakakahiya. Hindi ko kasalanan, pero ramdam mo yung tingin ng mga tao. Kaya nagsabi ako agad na hindi na lang ako sasali sa exchange gift. Sabi ko unfair naman kung may makakatanggap na wala akong maibibigay. Akala ko doon na matatapos. Hindi pala. Biglang sinabi na yung walang matatanggap ng regalo, may ipapagawa na lang daw sa akin. Akala ko simpleng parusa lang, kumanta, mag-joke o kung anumang nakakatuwa. Pero ang sinabi nila, mga rolling daw ako sa mga bahay-bahay. Sa loob ng subdivision hanggang makaipon ng 200 pesos dahil iyon daw ang minimum value ng exchange gift. Nanlamig ako. Matanda na ako. Hindi ako bata. Wala akong gitara, wala akong tambol, wala akong kahit anong gamit pang caroling. Isa pa, disoras na rin. Sabi ko, para matapos na lang, bibigay na lang ako ng 1,000 pesos doon sa walang nakuha. Ayokong gawing issue, ayokong mapahiya. Pero ayaw nila. Mas masakit pa. Kinuha ng girlfriend ko ang wallet ko para siguraduhin, daw na talagang galing sa caroling yung 200 pesos na ibibigay ko. Parang nawalan ako ng dignidad sa harap ng buong pamilya niya. Lahat sila nakaabang, nagtatawanan, parang aliw na aliw sa sitwasyon ko. Lumabas ako ng bahay nila na mabigat ang loob. Nangaroling ako mag-isa, bahay-bahay, walang kasamang bata, walang gamit, walang kanta. Karamihan hindi ako pinapansin. Yung iba tinitignan, lang ako na parang nagtataka kasi sino bang seryosong magbibigay ng barya? Sa isang lalaking mag-isa, walang instrument, walang grupo? Habang naglalakad ako, naiipon yung inis at hiya. Gusto ko na lang umalis. Gusto ko nang lumabas ng subdivision at umuwi. Pero hindi ko magawa. Nakapark yung kotse ko sa bahay nila. Halos makalayo na ako pero wala pa akong 100 pesos. Pagod na ako, frustrated na at ramdam ko yung pagkabastos. Bumalik ako sa bahay nila na halos hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Pagdating ko doon, nagliligpit na sila. Yung ibang bisita nagsiuwian na. Parang tapos na ang lahat, maliban sa akin. Lumapit ako sa girlfriend ko, umaasang kahit konting pag-unawa man lang. Ang sabi niya lang, hayaan ko na raw. Matatanda na raw yung mga kamag-anak niya. Kinuhaan lang daw nila ako kasi bago lang ako sa pamilya. Wag daw akong KJ, Pasko naman daw. Habang sinasabi niya, yun, tawa pa siya ng tawa. Para bang hindi niya nakita kung gaano ako napahiya. Kung gaano kababa yung pakiramdam ko nung mga oras na yun. Hindi ko maintindihan. Ang daming pwedeng ipagawa, kumanta sa harap, mag-speech, mag-joke, pero bakit caroling pa? Na alam namang nakakahiya para sa isang matandang mag-isa, walang gamit at hindi naman talaga nangangaruling? Sa amin nga kapag may mga batang walang effort na nangaruling sa harap ng bahay, pinapatawad na lang. Ano pa kaya ako? Hanggang ngayon, dala ko pa rin yung pakiramdam ng gabing yon. Hindi dahil sa 200 pesos. Hindi dahil sa exchange gift. Kundi dahil sa pakiramdam na hindi ako pinrotektahan ng taong inaasahan kong kakampi. Ko yung girlfriend ko mismo.